Kung gusto natin lumago ang ating simbahan, kung gusto natin lumago ang ating personal na spiritual na buhay, kinakailangan ang mag-disciple. Pero hindi po tayo magkakaroon ng matinding discipleship unless kung meron na tayong malalim na kaalaman pagdating sa discipleship. Ang discipleship po ay binabalik lang kung anong ginawa ni Jesus Christ nung araw. Ako, halimbawa, tayong lahat, kung sino man, nagtatrabaho ka man, ang discipleship ay para doon sa mga taong merong malalim na pagkakakilala kay Lord. Kaya discipleship is building relationship. Hindi po ito aral. Hindi po ito basta aral lang na sasabihin mo, ganito ang dapat gawin natin, ito ang dapat mong malaman. Kinakailangan yung relasyon mo. Kasi pag meron kang malalim na relasyon sa tao, tandaan mo, pagkakatiwalaan ka niya. They will trust your leadership. They will trust you as a person. Kaya ang discipleship ay hindi lamang para sa pastor, hindi lamang para sa mga leader. Ang discipleship ay para sa mga tao na merong malalim na relasyon. Unang-una, meron dalawang relasyon dito. Una, yung relasyon mo kay Lord. Kapag hindi malalim ang relasyon mo kay Lord, anong ipapasa mo? Dapat kinakailangan lumalim ka kay Lord hanggang sa makita nila na yung relasyon mo kay Lord ay malalim. Then, yun ang dapat mong malaman na yung relasyon mo kay Lord, yun ang ipapasa mo doon sa ibang tao. Because if you will build relationship with other people, you can talk to them, you can walk with them, you can eat with them, you can laugh with them. That's the time that discipleship is now happening in your life. Kaya, ang discipleship po ay pagtatatag ng matatag na relasyon sa bawat isa. Kasi kapag hindi ka nagkaroon ng relationship, hindi po mag-work yung sinasabi ng Diyos na kinakailangan magpatibayan kayo sa isa't isa. Ang isang discipler ay nagdi-disciple siya kasi may nagdi-disciple sa kanya. Ang tandaan natin, ang bigay ang relasyon na ito na binibigay sa atin. Halimbawa, nagtatrabaho ka sa opisina. Paano ko makakapagpasa ng buhay o paano ko magkakaroon ng relationship sa taong yan? Then, just 30 minutes, hindi mo na kinakailangan, humaba pa ng humaba, ito ang nangyayari sa akin. Bago ako magkaroon ng tamang relasyon dun sa tao, I need to spend time. Pag sinabing spend time, it's not a long time. It is a time that God gave me, and then habang tumatagal, nabibid yung relationship mo. At the same time, nabibid yung relationship mo kay Lord. Kasi nga, hindi po rito hadlang yung trabaho mo, yung business mo, kung anong ginagawa mo. Dahil hindi naman magbibigay ang Diyos na mahirap na gawain. Ang pinakamaganda po rito, ang pagbibuild mo ng relationship sa tao, bigyan mo ng oras. Huwag mong hanapan ng oras. Kasi nung araw, tinatanong ko sarili ko, bakit hirap na hirap akong kausapin yung tao? Kasi yung pala ang problema ko, hindi malalim ang relasyon mo kay Lord. So that's the time I started to what? To spend time with the Lord. Pero maganda rito, nung nag-spend time ako, na nakikita ng tao na nag-spend ako ng time kay Lord, the way I speak, yung life ko, then that's a complete transformation. And then, they begin to what? To build relationship with you. Alam nyo, ang discipleship, hindi dapat interesado ka lang. Dapat committed ka. Kasi pag interesado ka lang mag-disciple, tandaan mo, gagawin mo lang yan kapag conveniente, kapag kung gusto mo lang. Pero kapag committed ka, kahit sabihin mo yung tao, maraming trabaho, alam mo, meron ako isang bagay na ginawa, kapag yung isang leader ko ay busy masyado, and he is an executive. Kaya nga sabi niya, ano kang pinakamagandang oras? Pastor, wala akong magandang oras eh. Etong pinakamaganda, anong oras ka pumapasok? 7 o'clock o alas 6, mag-meet tayo, mag-mentoring tayo. So, 6 o'clock. You see, the 6 to 6:45, na-build yung relationship namin. And then, nakita namin na siya na ang nag-a-adjust sa oras. Kaya nga, kung tayo ay interesado lang, hindi mangyayari ang discipleship. Dapat committed tayo. At ang tao, ang discipleship ay para lang sa may malalim na relasyon kay Lord. Ang discipleship, pag nagdi-disciple ka, dapat matured na tao ka. Pag sinabing matured, kahit anong mangyari, committed ka at yan ay ginagawa mo. Ang masayang gawin ng isang tao kapag ikaw ay nakakapag-build ng relasyon. Kasi they can cry with you,
Kaya habang lumalalim yung relasyon mo doon sa tao, napakadali na makipag-usap. Alam nyo, wag ho kayong sasabihin natin, paano hindi naman ako perpekto eh? Alam nyo, ito masasabi ko sa iyo, kung perpekto ka, wag ka nang mag-disciple. Kasi si Kristo lang nakakagawa niyan. But if you're imperfect and the Lord transform your life, kasi alam nyo, ang discipleship, baguhan ng buhay yan. Ayusan ng buhay yan. Hindi yan yung ayusan ng sabihin natin inaayos mo yung kanyang kaisipan. Hindi yon. Buhay ang inaayos. Kaya nga dapat sabihin natin, bago ka umayos ng ibang tao, dapat ayusin muna sarili mo. Because discipleship ay aayusin niya o aayusin mo yung buhay ng isang tao. Ngayon, hindi mo magagawa yan kapag hindi mo binigyan ng time yung pakikipag-usap mo kay Lord. Relationship kay Lord. Balik na naman ako doon. Ang hirap kasi nung araw, hirap na hirap ako mag-disciple kasi uumpisahan ko hanggang 2 meetings lang kami tapos wala na. Tapos sasabihin niya, wala akong interest. Kasi nga, sa buhay ko pala, hindi ko nakikita na, may alam ako, pwede ko ipasa. Kasi po, pag ikaw po ay nagturo, ang ipinapasa mo, knowledge. Okay? Pero kapag ikaw ay nagtitrain ng isang tao, skill ang pinapasa mo. Pero kapag nagme-mentor ka, nagdi-disciple ka, buhay. Buhay ang binibigay mo sa tao. Tinatanim mo yung buhay mo doon sa tao, and then magkakaroon kayo ng malalim na relasyon kay Lord. Kaya napakaganda. Ibalik natin, ang discipleship ay merong malalim na relasyon kay Lord, and at the same time, building relationship to other. At yun ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo.